Ayan. Oh, wala kanina eh. Okay na ngayon. Isang napakagandang umaga po ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday. At ngayon ay February 17, 2026. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan na sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Karen D.Y.E. Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. DPWH, BIR, Customs, tutukahan ng Resident Ombudsman. Todo Balita. Anti-Political Dynasty Bill aprubahan ng Senado sa Marso. Todo Balita. Tatlong dating speaker inekis sa eulogy kay JDV. Todo Balita. BP Sara Duterte impeachment ididribble sa Kamara. Todo Balita. Sa ating lokal, sa ating balita sa ibayong dagat, mga TNT sa Pinoy sa US o na Pinoy sa US, may pag-asang maging legal ayon sa isang abogado. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, Vice Mayor Isaaco dumulog sa COMELEC dahil sa kumakalat na balita na matatanggal na raw siya. Todo Balita. Public at private entities sinanyayahan na lumahok sa mga downtown fiesta Grand Civic Parade. Todo Balita. Mga cake, ipinamahagi ni Mayor Patrick noong araw ng mga puso sa mga guro. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, bubuhayin ng Office of the Ombudsman ang pagtatalaga ng mga resident ombudsman sa mga most corrupt na ahensya ng gobyerno sa bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, plano maglagay ng resident ombudsman sa Department of Public Works and Highways, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng gobyerno. Resultaan niya ito na isinagawang strategic planning session ng Office of the Ombudsman sa Baguio City noong nakaraang linggo. Dati nang mayroong mga resident ombudsman sa mga korap na ahensya pero itinigil ito ng nagdaang administrasyon. Target ng Senado na may pasa sa Marso ang Anti-Political Dynasty Bill ayon kay Senator Rizon Tiveros nitong Lunes, Pebrero 15. Sa isang ambush interview kung saan ginawa ang kaapat na public hearing sa panukala, sinabi ng Tiveros na ilang consultative meeting pa ang sasagawa ng Senate Committee on Electoral Reform sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang narito ang Cagayan de Oro City bago makagawa ng report. Sa consultative meeting sa Bulacan, inamin ni Bulacan Vice Governor Alex Castro na hindi niya pinayagan ng kanyang anak na tumakbo ang SK chairman sa kanilang barangay. Maging ang kanyang misis na si Sunshine Garcia ng Sex Bomb Girls ay hindi niya pinayagan tumakbo kahit pwede itong tumakbo sa lokal na posisyon noong nakaraang halalan. Nais na itsapuera sa eulogy para kay dating Speaker House Jose de Venecia Jr. ang tatlong nabubuhay na dating Speaker ng Kamara de Representantes. Ito ay sina dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, dating Taguig Pateros Representative at incumbent Senator Alan Peter Cayetano at dating Marinduque Representative Lord Alan Velasco, pawang naging Speaker ng Kamara noong Administrasyong Duterte. Samantala, nasa listahan naman ng mga dating speaker na sina dating Pangulo at incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, dating Las Piñas Representative Manny Villar, dating Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Pinangunan ni Speaker at Isabela Representative Faustino D.
III ang mga nabigay na eulogy. Tinawag naman ni Romualdez si De Venecia bilang unifier, consensus builder, visionary at global Filipino. Wala umanong maramdamang galaw si House Deputy Minority Leader at ACT teacher sa Representative Antonio Tino upang makalap ang pirma ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara de Representantes upang mapabilis ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Wala naman ako nasisense na effort na magpapirma ng 1/3 as far as I know, dara nito sa Justice Committee, sabi ni Tino sa isang panayam. Ayon kay Tino, inaasahan na nito na isasama ng Office of the Speaker ang impeachment complaints na inihain laban kay Duterte sa Order of Business sa Miyerkules at i-refer nito sa House Committee on Justice na siya magsasagawa ng pagdinig. Sinabi pa ni Tino na kung hindi dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema ng constitutional articles of impeachment na inihain ng Kamara sa Senado noong 2025 ay natapos na umano sana ang issue kaugnay na umanong paggastos ng confidential funds ni Duterte. Sa ating balita sa ibayong dagat, may pag-asa na maging legal ang mga undocumented o tinatawag na tago ng tago o TNT na Filipino sa US gitna ng mahigpit na kampanya sa immigration ng administrasyon ni President Donald Trump. Ayon sa immigration lawyer na si Michael Garfinkel, dapat munang kumonsulta sa abogado ang mga undocumented immigrant upang masuri kung kwalipikado sila sa anumang immigration benefit. Isa sa mga opsyon ang pagkuha ng green card sa pamamagitan ng petisyon ng kapamilya o employer. Maaari rin magpetisyon ang US-born na anak kapag nasa tamang edad na o kaya ay ang kanyang employer. Iminungkahi rin niya ang pag-apply ng provisional waiver para sa mga kailangang umuwi muna sa Pilipinas matapos ma-out of status ng mahigit isang taon upang makabalik ng legal sa US. Ayon pa kay Garfinkel, suportado ni Trump ang provisional waiver dahil nais nitong umalis muna ang mga undocumented at bumalik sa US sa legal na paraan. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Opisyal nang dumulog si Proclaim Rosales Vice Mayor John Isaac Co sa Commission on Elections sa COMELEC upang humingi ng agarang tulong matapos baliktarin ng Regional Trial Court Branch 53 ang resulta ng May 12, 2025 na halalan at ideklarang panalo ang kanyang katunggali. Nababahala na raw kasi ang kanyang mga kababayan sa Rosales sa kumakalat na balita na umano'y matatanggal na siya sa pwesto kahit wala pang pinal at ipinatutupad na kautusan mula sa Korte o COMELEC. Sa kanyang petisyon, hinihiling ni Ko na ipahinto ang pagpapatupad ng desisyon ng Korte na inilabas noong November 24, 2025 na nagpapawalang bisa sa kanyang proklamasyon sa kabila na lumabas na resulta ng automated counting machine na siya ang nanalo sa halalan ng 1,208 na boto, 20,201 para kay Ko, laban sa 18,993 para sa kalaban niyang si Susan Casareno. Pinaboran ng Korte ang manual recount na nagbaligtad sa resulta, 20,705 boto para kay Casareno at naging 18,730 para kay Ko. Iginit ng Korte na ang pisikal na balota ang siyang pinakamainam at pinakanakakatiyak na ebidensya ng tunay na intensyon ng mabotante at binanggit ang mga umano'y diferensya sa pagitan ng mga balota at ng mga resulta mula sa makina. Pinaalalahanan ni Ko ang COMELEC na ang pagpapatupad ng naturang desisyon ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa automated election systems ng bansa.
Ibinunyag din ng kampo ni Ko ang umano'y malulubhang irregularidad, kabilang ang posibleng ballot tampering at substitution. Binanggit nila ang 106 boto na napunta kay Casareno na umano'y walang katumbas na voter verified paper audit trail. Pati na rin ang hindi tugmang mga lagda ng mga board chairpersons. Maling pagkakalagay ng COMELEC logo, kakaibang kulay ng papel at mga hindi may paliwanag na marka sa ilang balota. Dahil dito, hiniling ni Ko sa COMELEC na pahintulutan ng decryption at pag-imprenta ng mga digital ballot images mula sa secure data storage ng mga ACM upang maikumpara ang mga ito sa pisikal na balota. Isang malagang proteksyon sa ilalim ng patakaran sa halalan. Bigyan din ng kanyang kampo na ang pagbibigay ng access sa mga digital record ay umahadlang sa kanya na maharap ang mahalagang ebidensya o maiharap ang mahalagang ebidensya. Samantala, ipinapaalam ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan na magsisimula na ngayong kahapon, Lunes, ang registration para sa mga grupo, organisasyon at institusyon sa Mangaldan na nais makilahok sa gaganaping Grand Civic Parade sa March 2 bilang opening salvo ng 2026 Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival. Magpalista umano sa Migrant Desk Office, 2nd floor Mangaldan Municipal Hall mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at hanapin lang si Ms. Carmela Velasquez. Tampok sa Grand Civic Parade ang mga delegado mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong sektor at kaabang-abang din ang partisipasyon at pagrampa ng mga kandidata para sa Miss Gay Pindang 2026. Paalala ng 2026 Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival Executive Committee, libre ang pagpapalista sa Grand Civic Parade. Pinapaalala rin ng komitiba na responsibilidad ng malalawak sa delegado o na delegado ang paghahanda ng kani-kanilang mga sasakyan. Matagumpay umanong naipamahagi ni Mayor Patrick Agustin Karamat ng Bayan ng Calasiao ang munting handog na cake para sa mga masisipag na guro sa buong Bayan ng Calasiao. Ito ay isang simpleng paraan niya ng pasasalamat sa kanilang walang sawang dedikasyon sa paghubog sa kaisipan at kinabukasan ng mga kabataan. Kasabay nito, nagpaabot din siya ng token of appreciation para sa mga puto vendors. Sila ang kanyang makatuwang sa pagpapanatili ng dangal at sarap ng tanyag na Calasiao puto na kinilala sa buong mundo. Sa pagdiriwang nito, muli raw niya napatunayan ang tunay na diwa ng Valentine's Day ay ang pagkilala at pagpapahalaga sa sakripisyo ng bawat isa. Nagpasalamat siya sa patuloy na suporta at pagmamahal na iniaalay para sa bayan ng Calasiao. Sa ating balitang sports, sa kanilang programang Sportalakan, ipinaliwanag ng PBA legend Jerry Esplana ang kanyang panig kaugnay sa kanyang pagkontra sa paglalaro ng vlogger na si Joel Rabanera o Malupiton para sa Binyan Tatak Gel Squad sa preseason ng Professional League ng MPBL kamakailan. Anya, hindi siya kontra doon sa tao kundi sa aksyon nito o ginawa na grand entrance habang nagwa-warm up pa o nagawa-warm up na ang kabilang team. Yun bang grand entrance ay magandang impact sa mga manonood? Considering yun lang naman ang tinitignan ko, it's warm up time. Tapos yung kabilang team, which is also professional players, nasa sidelines. Papasok ka, may dala kang sigarilyo. Yun lang sa akin. As the professional, siguro even the MPBL players and the PBA players, anong impact ang nakuha doon? Is it positive or negative impact? We are not against the person but only the action, sabi pa ni Esplanat. Tinaguri ang Mr. Cool ng PBA dahil sa pagiging sport nito at kilalang hindi mainitin ang ulo at hindi palaway sa laro. Baka mamaya personalin, kaya nga tawag dito constructive criticism. Klaro nga natin yung pagpasok ba ay just for intermission
or being a pro player. Kasi kung intermission pala, wala tayong magagawa. Talagang added spice and flavor. Pero kung pro player ka, you act as one na pro player, punto ni Esplana. So, mga kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Niyo pong tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin si Randy Castelo. Oras po natin, ganap na alas 5:18. Hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIC. Oras po natin, ganap na alas 5:20. Welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Sa ngalan po ni Kaaron Liway, ako po yung makakasama, Susan Valdez Yadaw. Hiningal ako, gubuha ng tubig. Malinsangan na po mga kaibigan. Ano ba, meron na bang official? Mamaya nga tawagan natin ang Comelec, ang Kulawari. Ang Pag-asa. Alamin natin ang taya ng panahon. Namimiss ko na yun. Masalimot lang kakaaro. Holiday po ngayon, Chinese New Year, February 17. Sa lahat po ng mga nagbigay, yan, nagbigay at magbibigay pa ng tikoy, maraming salamat. Ayan. Chinese New Year ngayon, anong Year of the what? Horse Year of the Horse. Ayun, may nakita ko dito horse lang. Ayan, Year of the Horse. Mga kabayo, swerteng taon. Pagkaano daw pagkabayo daw, swerte. Ewan ko, yeah. Nasa tao na yan. Yan. Thank you very much, Kuya Benji. Sa amin ba yon? Sa iba galing? Yung binigay mo sa ibaba, pinadala sa akin Ayan, si Madam Lilia Sig. Thank you rin. At saka, pasasalamat to. Vice Governor Mark Lambino. At saka si Manang Celia. At saka si Mayor Brian Lim. Dating Mayor Brian Lim. Salamat sa tikoy. Yan. Buti na lang may mga kaibigan tayong mga mga Chinese. Yung pagbibigay ng tikoy, dinig ko pagbibigay nila kapag mga ganyang
anong tawag nito, holiday o mga panahon, kapag ka namimigay sila, parang sharing your blessings, at ang dating nito, parang mas marami pa yung babalik. Kaya, mas marami pa yung babalik sa kanila. Siguro nagbigay ka na isa, 10 ang babalik. Kaya, welcome pa rin po, yung mga nagbibigay pa rin po ng tikoy. Para lalo kayong swertihin. Ayan. At ngayong araw, syempre, walang pasok. Pero yung job alert, anunsyo po natin, patuloy pa rin yung sinasagawa ng Provincial Employment and Services Office o PESO ang local recruitment activities at job fair para sa mga job seekers. So, libo-libong trabaho locally at abroad o locally at abroad ang maaring pasukan ng mga job seekers maging ng mga returning OFWs. So, narito yung mga scheduled local recruitment activities. Tapos na to, 11 hanggang 13. So, sa 18, bukas hanggang 19, 2026, Feb 27, 2026, magdala lamang daw ng updated resume o CV at magtungo sa PESO Multipurpose Hall, Lingayen, Pangasinan. Mamaya, idalat-dat tayo yung mga schedule po. Calendar of activities ng 100 Islands, 1,000 Stories, 100 Islands Festival, at saka mga Downtown Fiesta. At meron tayong holiday advisory, dahil holiday ngayon, please be advised that pursuant to Proclamation number 1006, our office will be closed on Feb 17, ngayon yon, in observance of the Chinese New Year. Nasan na, as it is declared a special non-working day for your information and guidance. Sana huwag kayong maputulan ng tubig. Ayan, sana hindi magkaroon ng problema sa tubig para hindi kasi holiday ngayon. Para sana yung mga di ba, yung mga nasa frontline, yung mga importante, mga basic services. O siguro naman merong pumapasok. Ang hindi lang pumapasok yung mga nasa office. Araw ng ngayon meron pa akong dami, masalimot lang talaga, mainit, halos hindi tumalabi ang nasusuffocate ako. Pa naman ako, dati naka t-shirt lang akong mainit, matindi na init sa labas kahit kagabi, ramdam na po natin yung init. Tawagan mo nga yung Comelec para marinig natin, malaman natin kung ano yung taya ng panahon ngayong araw na to. Ha? Oo nga, kanina pa ako Comelec kasi nasa isip ko itong itong napanood kong, pakitawagan mo ang Pag-asa para malaman natin kung may pag-asa pa. Ayan, at ito kasing sa Comelec na panood natin yung live broadcast ni Vice Mayor Isaac ko. At nagkaroon tayo ng pagkakataon. Sana na ma-interview siya, kaya lang nung mag-reply sila, makakaugipalan maong. Pati may itupot ko, alingwanan ko. Pero naalala ko na yung tanong ko kaninang umaga pagkagising ko. Pinanood na lang natin uli yung yung kanyang statement doon sa yung kanyang live broadcast. Parang maintindihan na mabuti. So, yung nangyayari doon sa Rosales. Although nasubaybayan natin yon, slight lang, hindi natin masyadong natutukan. Yun nga, ang nanalo na Vice Mayor, independent yata siya Wala yata siyang kasama, hindi yata niya kalinya. At siya yung naiproklama, si Vice Mayor Jan Isaac ko. Pero, kasabay nito, nagprotesta yung kanyang kalaban, si dating Mayor Susan Casareno. So, after ilang buwan, ang bilis lang ng resulta, nabaligtad yung resulta ng eleksyon. Kaya ang tanong niya, sabi niya dun sa kanyang statement, may hinanda siyang statement. Sabi niya,
mag-issue siya ng statement, pero meron siyang prepared statement para mas klaro at para hindi raw siya lumabas doon sa topic. So, nag-prepare siya ng statement. Nung naalala ko, sana yun ang hiningi ko, yung kanyang statement. So, sabi niya, ano po ba ang nangyayari dito? Sabi niya, yung kanya tungkol sa kanyang situation. Nanalo po ako sa halalan with a clear mandate from the people. So, bawat botante, sabi niya, may opisyal na balota, minarkahan, at ipinasok sa voting machine. Yan, at syempre yung mga proseso pa, di ba alam naman po natin kung paano bumoto kapag yung sa ATM, kabisado na natin to, ilang beses na tayong bumoto. At kasabay nito, sabi niya yung makina nandun, magpo-process na yan, may digital ballot images. So yung binoto natin, di ba kapag pagkatapos nun, meron pang lalabas na kung ano yung binoto natin, makikita natin. Tapos, ihuhulog pa ba natin yun? Parang ihuhulog natin yun eh. Kasi parang ipapasok nila doon. Tapos, yun lang nare-remember ko, lalabas yun. Titignan mo, check naman eh. Kaya nga iba nakita nila, bakit may lumabas na ibang pangalan? Parang ganon. Yun yung iilan lang. Merong mga iilan na situation na iba yung lumabas ng pangalan. So, makikita ka agad doon kung merong mga discrepancy. Ayan. Pero sabi nga nito, bakit? Na-contact mo na. Okay na. O sige, papasukin muna natin ang Pag-asa. Alin ang pipindutin ko na rito? Ito. Sige nga. Hello. Saan? Saan ako nagkamali? Saan dito ang pipindutin ko? Ito ba? Kasi first time namin ito na magsasama ni Randy. Alam ko, kabisado mo na ba? Saan dito? O, sige na. Sige, pagbigyan natin. Gusto ko lang malaman, baka pumasok ng baka official, official mainit na. Saan dito? Paano gagawin ko? Tutok ko na lang dito. Ganon. Hello. Ay, eto, ganun na lang daw. Hello, sir, good morning. Yes, Ma'am Sultan, para naman sa lagyan ng ating panahon ngayong February 17, so wala tayong binabantay anuman sama ng panahon. Yung ating weather system ngayon ay itong northeast monsoon pa rin na humihira dito sa may dulong Hilagang Luzon. Samantalang humihira din po itong ating easterlies na nakaka-apekto naman sa nalalaming bahagi ng ating bansa. So dyan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at ng Ilocos Region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawilin na may mga puro-purong mahinang pagulan dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon. Samantalang ang nalalaming bahagi ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawilin din na inaasahan pa rin po yung mga kalat-kalat na pagulan at pagkulog dahil pa rin sa easterlies. So wala tayong yellow warning na nakataas sa anumang panig ng ating bansa. So, malaya po yung ating mga kapalit ng mga isda. Sa ngayon, ang ating inaasahang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius at ang araw naman po ay sumikat kaninang 6:23 ng umaga at tulubog naman mamayang 6:02 ng dahong hapon. Yan muna, Ma'am Leo. Sir Jun. Yes, ma'am. Maalinsangan na. Yes po, meron po tayong ibang bahagi ng bansa, maalinsangan yung ating naranasan, katulad ng Metro Manila at ng nalalaming bahagi ng ating bansa. Dito naman sa ating lalawigang Pangasinan, medyo meron pa rin tayong inaasahang mga mahinang paglamig ng ating panahon dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon. So ibig sabihin, sir, hindi pa summer. Wala pang official declaration na summer na. Hindi pa tayo tinatawag na dry season, wala po tayo doon. Uy, yes, ma'am. hindi pa dry season, maalinsangan na. Thank you. Kasi meron pa rin po tayo ilang bahagi ng ating bansa na nakakaranas pa rin ito ng mahinang mga northeast monsoon. Okay. Thank you very much po, Sir Jun. Yes, ma'am. Good morning po. Thank you po. Pakipatay, gising pa.
Hindi ko alam gamitin tong cellphone nyo. Wala akong nakikita, oh. Ayan. Ayun, pinatay ko na. Okay, so thank you very much. Si Sir June Soriano, yun, si Randy, parang first time namin na, ayan, ganon. Okay. Pwede naman pala, malinaw din, tsaga ka lang na, kasi kung minsan mas mahirap yung ikino-connect yung, yung telepono sa, kung saan man natin kinoconnect dito. Okay mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Ganap na po lang 5:32. Maalinsangan talaga. Naka-aircon ako. Meron pang konting electric fan. O baka hindi lang ako naligo pa. Kaya ako naalinsanganan. Maliligo aga-aga eh. Mamaya ako maliligo. Oras po natin, ganap na alas 5:33. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC.
Okay mga kaibigan, alas 5:37 na. At narito po kami ngayon at kasama ko na si Aaron Liway. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ayan, ituloy natin yung yung naudlot na kanina, yung i-discuss sana natin kaso pinapasok natin upang malaman natin ang dahilan ng init na nararanasan ko ngayon. Actually, alam ko na kasi kahapon nga 'di ba para mag-stiff neck ako. Saka super init kahapon. Nagpa-massage ako para ano tawag nito? Para hindi tumuloy. Oo. Yung nagbabadyang stiff neck ko. Ayan, pinigilan ko. Punong-puno pala ng lamig. Syempre pagka ganon na alarakan sulaman ko. Hindi pwedeng maligo. Hindi pwedeng maligo. Oo, kasi malalamigan. Kaya di pa ako naliligo. Pero mamaya maliligo na ako, promise. Para mapreskohan tayo. So yun nga, nakita natin yung live statement ni Vice Mayor Jan Isaac ko tungkol nga doon sa nangyayari doon sa bayan ng Rosales. Na yun nga, sabi nga niya, ano po ba nangyayari? Sabi niya, nanalo ako sa halalan with a clear mandate from the people. Sa bawat botante, may opisyal na balota, minarkahan, ipinasok sa voting machine. So, ibig niya sabihin, in short, klaro, maayos naman yung proseso. Binilang. Sabi niya ganon. So, sa araw ng eleksyon, yung boto, binilang. Ni-record, na-picturean, na-transmit sa COMELEC. So, lumabas yung official automated, lumabas yung resulta. Panalo siya ng mahigit 1,800 anong tawag ito? Mahigit nakita natin dito kanina 1,800 plus yung kanyang 1,208 yung kanyang lamang doon sa kalaban niya si Susan Casareno. So 20,201 votes versus 18,993. Pero pagkatapos noon pagkapanalo niya, nag-file ng protest si dating Mayor Susan Casareno. So, after 5 months, nagsagawa daw ng annual counting. After 5 months, binaligtad ngayon ng korte yung desisyon, yung lumabas na resulta sa pag-count ng yung lumabas na automated counting machine o yung resulta doon. So nanalo siya ngayon si Susan Casareno, pero medyo malaki yung yung nabaligtad niya at nanalo si Susan Casareno. Pagkatapos noon, nag-issue ang korte ng writ of execution. Ayan, para may patupad yung desisyon ng korte. Pero, nag-file din ng petition, counter petition, si Vice Mayor ko para pigilan, nag-file siya ng petition sa COMELEC. COMELEC ba o korte? Para pigilan naman yung para magkaroon ng TRO dun sa desisyon naman ng korte na ipatupad na o i-execute na nga yung decision niya. So yun, parang medyo matindi. Ang tanong nga, sino nga ba masusunod? Korte o ang COMELEC? Sabi nga ni Vice Mayor, nagtataka nga naman siya kung sakali, sabi niya na may discrepancy, bakit ang Vice Mayor lang yung may discrepancy? At bakit yung ibang paano nilang nalaman na may discrepancy? Parang ganun At bakit hindi kasali yung ibang mga Siyempre kung automate, alam naman po natin na kapag mavo-void yan isang marka lang yan, invalid na yan di ba? Sa sa automated voting machine. Kahit na isang bilog lang, ma-invalid na lahat ng boto. Yan. So, ang tanong niya, bakit sa Pangasinan lang, parang sa buong Pilipinas? Kasi dito maraming mga maraming mga, alam po tayo ng mga munisipalidad na file ng kanilang protest kasi nga hindi rin sila makapaniwala sa resulta ng eleksyon. Pero wala silang nakitang discrepancy at talagang yung kung yung lumabas doon sa yung resulta na lumabas doon sa automated voting machine, yung pa rin yung resulta. So dito lang sa Rosales, merong ganitong pangyayari. So nagtataka ang company ko, bakit sa Vice Mayor lang at bakit siya lang? Una-una, sabi nga niya, wala naman siyang meron daw mga dayaan. Sabi nga niya, wala naman siyang power
over the teachers. Di naman niya kilala yung mga teachers. At saka, baguhan siya, independent pa. So, kung imagine nga natin, paano nga naman nangyari yon. So, yon. Matapos na yung protesta, nagkaroon ng manual recount. So, nabaligtad nga yung decision. Ang sinasabi ng kampo ni Ko, meron yung sabi niya, pinalalahanan din niya, paalala niya sa COMELEC, o warning niya sa COMELEC, na kapag ka yung desisyon ng korte naging epektibo, parang magiging questionable na ngayon, lahat na mamaya pwede nang mag-file ng protest at magiging questionable na yung proseso ngayon na ginagawa, proseso ngayon ng counting. So marami actually ngayon, 'di ba? Marami naman nagfa-file ng protest at sabi nga ng COMELEC ang itong mga automated counting machine 99.98% accurate ito. Pero sabi nga ni bakit sa kanya lang dito lang sa Rosales nangyari to. Saka parang mabilis. Kaya nga napakabilis eh. Sobrang samantala alam naman natin yung iba kapag ka nag-file ng protest tapos na yung tawag nito termino niya, hindi pa rin natatapos yung isinasagot o yung kanyang protest. Pero ito nga napakabilis. Kaya yung nakita natin na mga may nakita tayong mga videos din na nag-protest, nagra-rally yung mga supporters nitong si Ko. At meron nga din daw siyang meron din yatang parang meron ding nakitang irregularity yun doon sa mga iprinesent ng kampo ni Susan Casareno. Meron daw yung yung kanilang ang sinasabi daw ng korte, physical evidence, yung tawag na doon sa yung mga gano'n nila, yung physical evidence, yung may kulay yung receipt. Oo, yung receipt man tawag doon. Oo, kasi pag isinubo na yung balota mo, lalabas yung resibo. Oo. Pero doon sa resibo na yon, may nakita kasi silang parang iba yung, marami silang nakita doon iba yung pagkakalagay ng logo, sana ni may kulay logo, pati daw yung pirma ng mga pirma ng mga board, ng mga, kung sino man yung mapipirma doon, maraming iba, sana ni may pwesto to may logo, iba yung tawag nito, kulay din ng papel. So meron namang parang siguro duplicate doon sa yun. So ang request ng kampo ni Ko, parang i-compare na lang yung ginamit ng korte at saka yung doon sa meron kasing term na nandoon sa automated voting machine, i-compare nila para makita kung pareho. Ayan. Pero ang problema yata ni Ko, wala siyang access. Kaya hindi niya may presenta, wala siyang access. Korte pa rin yun. Wala siyang, kaya hindi niya may presenta yung kanyang mga ebidensya. Pero yun, ang sinasabi niya, kasi may lumalabas ngayon na balita na tatanggalin na siya. Yun, maaalis na siya. So, kaya lang pag ganyan, di ba? Korte yung nagdeklara. Pero hanggang yung mga ganyan, aabot yan hanggang Supreme Court. Kaya nga, matagal nga yan pero parang pinabibilis nga nila. Kasi talagang gagawin din lahat di dapat na abogado ng ni Vice Mayor Ko. Yung hindi ganun kadali. Unless sabi nga nila, kahit final and executory, kontrolan na na korte. Pero yung decision, wala pang nakalagay daw na na final and executory. Kahit na final and executory na dito nga, sa lower court, tama yung sabi mo, ina-appeal pa nila yan. Appeal hanggang sa final, hanggang makarating sa Supreme Court. Matalo man siya doon sa appeal, makakarating pa sila doon sa Supreme Court. Ayun. Kaya yun yung yung parang doon sa statement ni malinaw na parang pinapaliwanag niya detalyado kung ano yung proseso ng nangyaring eleksyon at yung pagpapaliwanag niya na hindi pa final and executory yung yung decision ng korte, kaya hindi dapat mabahala yung kanyang mga kababayan tungkol dito. So yan, medyo masalimot yan sa bandang yan ng Eastern Pangasinan na hindi natin gaano natutukan, although galing ako doon nung
anong tawag nito, yung screening ng Miss 100 Islands, pero ibang issue naman po yon. Oo, tsaka ano yun, walang pasok. Oo nga. Pero kagabi nga, nakontak kasi natin, interview natin ng short lang, kaya lang nung pagbibigyan niya na ako, may time na sinabi, antok na ako, hindi ko kakayanin. Mahirap na yung baka man nag-uusap kami, biglang mansinggo ka la. Alam mo naman si SY. Okay. So, ayan. Okay na yun. Okay na. Okay. Antabayan na natin yung mga susunod na na lang, update na lang doon. Samantala mga kaibigan, ngayong araw po ang huling araw ng lamay ni Speaker Joe de Venecia. Kahapon dinala ang kanyang labi para naman sa isang memorial service sa House of Representatives at marami po ang nagbigay ng mensahe, ng eulogy, kwento ng kanilang naging working relationship, personal relationship nila with Speaker Joe. So ito'y base na rin sa ang isa doon, marami sila na nagsalita at kasama na doon si former Vice President Gloria Macapagal-Arroyo na ngayon ay nakailang termino na rin as congressman ng Pampanga. At ito ngang si GMA, si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo, naging running mate niya noon, si Speaker Joe. Tumakbo sa pagka-presidente si JDV, pero Vice President si GMA, pero hindi pinalad si GMA, Speaker Joe. So bukas, yung sa kanyang eulogy, sinabi niya na yung kanyang, kumbaga, yung path niya pa sa politika. At nabanggit din niya dahil si JDV ililibing bukas sa libingan ng mga bayani. Yes, oo. So, magkakaroon ng funeral mass bukas sa Chapels 3, 4, and 5 ng Heritage Memorial Park, Taguig ng alas 8. At 10:45 a.m., departure naman papunta sa libingan ng mga bayani. Pero yung sa mensahe ni GMA, parang nabanggit niya na ililibing doon sa ground na kung saan inilibing si FBR. Yeah. At katabi niya. Malapit sa malapit sa tatay ni GMA na si Diosdado Macapagal, dating presidente. Pinakinggan ko nga yung kanyang eulogy. Ang ganda nung sinabi niya to his family, hindi lang condolences but salamat. Yeah, salamat talaga yung ang bibigkas natin sa naging napakahaba na serbisyo ni Speaker Joe, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para sa lahat, even abroad. Para sa Pilipino na nasa Pilipinas and abroad at para sa ibang mga lahi. Hindi matawaran po yung contribution at nagawa ni Speaker Joe. Yan. At hindi lahat inililibing sa hindi lahat inililibing sa libingan ng mga bayani. Pinigilan nga yung paglilibing sa kanya doon yung pinakamahabang naging presidente ng Pilipinas, pinigilan yung paglilibing niya doon, pero pinayagan din nung si President Duterte na pinayagan niyang malibing sa libingan ng mga bayani. So, kumbaga parang yung mga tao talagang minagawa lang, napakalaki ng contribution nila sa bansa. Sila yung may karapatan na ilibing lang sa libingan ng mga bayani. At isa na po dyan, si Speaker Joe de Venecia. At saka speaking about Duterte, di ba nung Saturday, ng maaga, mga around 7, dumating at nagbigay ng respeto rin si Vice President Sara Duterte. Napakaaga, napakatahimik, at saka, yun nga, si Speaker Joe, he was appointed as special envoy nung time niya ni former President Duterte. So, pagkilala sa kagalingan ng ating speaker, ng ating kababayan. Pero yun nga po, bukas na po yung libing at dadalhin sa libingan ng mga bayani. Ayan, katabi ni FBR. Di ba parang close silang dalawa? Magkababayan. At close din, di ba? Hindi na natin alam. Sa dami ng Sabi nga nila, sino nagsabi kapag babanggitin ko lahat ng dito, lahat ng accomplishment ni Speaker JDV, 2 weeks na, hindi pa ako tapos. Yung isa sa mga nagsalita. Alay sila, alay. Oo. Ayan. At kahapon, Lunes, ay sinagawa din po ang regular session at nagkaroon din po ng
Question hour. Question hour. Yan, question hour at inanyayahan lahat ng mga DOH run hospital sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang na pati mga pribadong ospital. Oo, yung DOH run hospitals dito sa lalawigan, yan po ang Region 1 Medical Center na nasa Dagupan City at ang Conrado Estrella Memorial Hospital sa Rosales. Yan, at saka mga private hospitals inimbitahan nila. May tanong, bakit hindi inimbitahan ang mga ospital sa probinsya kasi hindi po DOH na nagpapatakbo diyan. Plus in-implement nila yung no balance billing. So ang issue kahapon, paglilinaw itong MAIF-PIP. Ganun MAIF-PIP. Ano na yung MAIF? Ano na yung M? Medical assistance to indigent patients, tapos nadagdagan pa na IF. And yung kapos sa, may trabaho pero kapos. Yun po yung karagdagan. Kasi nga naman, bakit mo naman isasantabi ito? Hindi porke may trabaho o pinagkakakitaan, that's too much discrimination. Iyan nga yung sinasabi nga nila Bakit yung mga ang binibigyan lang lagi ng ayuda, binibigyan lagi ng tulong, yung mga walang trabaho. O sabihin natin, kapos ka muna, o walang trabaho, walang mahusay na trabaho, pero yung mga nagtatrabaho na sapat lang, kuminsan kulang pa din, at sila talaga nagbabayad din talaga ng tamang buwis, sila yung walang kasi may trabaho daw, pero kulang. Ito yung MAIF-IP. MAIF-IP. Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Kahit middle class ka, para sa atin, you can be considered financially incapacitated, lalo na kung yung medical na needs and procedures na kailangan ng pasyente mo way beyond naman yung kakayanan mo. At saka sa ngayon nakakatakot magkasakit kasi kapag ipinasok ka sa ospital, ito palala po natin sa ating mga tagapakinig. Kapag alam niyo namang maipip kayo kailangan niyo ng financial assistance, huwag na kayo pumasok sa mga sa mga private hospital. Although ayan, kahapon klinaro nila, meron pa rin tinatanggap pa rin nila yung guarantee letter. Ayan, ang mga private hospitals, tinatanggap pa rin nila yung guarantee letter. Yun nga lang, dadaan yun sa pag-aaral ng DOH. Bakit dadaan? Paano? Kung meron ka ng guarantee letter, bakit pa nila... Baka nila dito sa MAIF-IP. Oo. Ganun pala yung sa hospital, mula sa lahat ng mga discounts na available, lahat ng pwedeng magbigay ng tulong na available, na nila para matulungan din yung mga pasyente. Maganda yung gano'n, na automatic, meron kaming fund from this, from that. Doon na sila mag-charge ng mga pwedeng i-charge sa kung saan, para pag lumabas yung billing ng pasyente, net na talaga siya. Konti na lang. Hindi siya maghahanap ng saan siya pwedeng makadiscount. Kasi andyan na Kasi sa ngayon kapag na ospital ka, nagkasakit ka, kahit na hindi ka pa naman dying, simpleng sakit lang, talaga mamamatay ka kapag makikita mo yung as in buhay na buhay ka, wala kang sakit. Talaga magkakaroon ka talaga ng sakit kapag nakita mo na yung bill mo. At saka yung sa mga private hospitals, and even I think sa DOH run, na yung mga na may charges, yung running billing balance mo, every now and then, pinapaalala sa'yo. Nung una, medyo makapanervyos. Kasi ganito na yung bill nyo, ganito na. Pero on the other hand, at least nare-remind ka na, ganito na yung nare-reach. Kumbaga, preparado ka at alam mong gagawin mo, saan ka, kung maghahanap ka, mag-uumpisahan mo, kesa yung walang running billing na lumalabas. Kasi yun, like for example, dun sa isang private hospital, pag na 30,000 na yung bill mo, may reminder na dun sa Pero yung time na, yung nakalipas kasi nun, madali yun kasi maraming guarantee letter nun. Kung makakakuha. Ang isang rin nun, kung alam mo kung saan ka pwedeng lumapit at humingi ng guarantee letter. Ngayon, kung wala ka rin kilala o kung yung hindi mo alam gagawin mo, wala ka rin guarantee Pero letter. ngayon kasi kahit na may kilala ka, wala pang nag-i-issue ng guarantee letter kasi ngayon. Wala pa yung rules and yes, so kaya nga internal rules and regulations. Sana meron yung hindi naman wag muna kayo magkasakit ngayon kasi inaayos pa yung rules. Kaya nga sana hindi pa nila alam yung rules. Ilabas nila na hindi pa tapos. Pinag-aaralan na. Parang yung yakap.
transition papuntang yakap mula sa e-consulta. Yung yakap naman may kasama ng ano yun, may kasama ng libreng medicines. Expound nila na yung yakap na yan, libreng medisina, yung pagkukuhanan na parmasya, kailangan accredited din siya. At dadaan din siya sa procedure. So, technically, hindi pa rin siya planchado for 2026. Merong ospital na sinasabi niya no balance billing. Okay, no balance billing. Pero paglabas niya, ang dami naman niyang haba ng gamot. Although yung pinag-usapan nga nila kahapon, ang galing. Kulang na tayo ng oras pero ang sarap pag-usapan ng Doc, ano na yung pangalan ng Jessa Rosales din? Patawaran. Yung yung pangalan ng hospital? Conrado Estrella. Conrado Estrella Memorial Hospital. Ang ganda ng palakad nila. Yan, kaya saka naumpisahan kasi na it started, di ba, nabisita natin noon, hindi pa tapos yung building, pero meron silang infirmary. At saka yung mga plano nila noon, talagang kung ano yung sinabi nila, talagang ay patutupad. Kaya nga yung mga kababayan po natin, diyan daw sa Baguio City, nagrereklamo na sila. Bakit karamihan daw ng mga pasyente nagagaling ng Pangasinan, kaya tuloy yung mga sa Baguio City, kung minsan nasa Bulutan Lara, tamaya may pasyente, taga Pangasinan. Kaso yun, DOH run. Oo, hindi mo naman pwedeng pigilan. Sabi nga nila, kapag pumalos ka sa isang ospital, hindi mo pwedeng sabihin na, ops, dito, taga Baguio lang rito, or ganon. Parang yung isang kakilala ko nung 2 weeks ago, umakyat sila ng Baguio, nagpa-check up doon. Matintinunos. Naikuhanan siya ng kanyang number sa pila. So, pag akyat matintinunos sa pila, maayos at saka, iba kasi, iba ang serbisyo ng Baguio. BGH. Sa totoo lang. Oo nga. So, yun yan talaga yung feedback. Maano mo lang talaga yung feedback by word at saka yung experience talaga nila. Yung init ng kanilang serbisyo sa lugar na malamig. Oo. Pero dito sa Pangasinan, parang meron palang ospital na ganun. Ayun. DOH run din po dito sa sa Conrado Estrella Memorial Hospital, kung tama man yung title ng hospital na yon. Medyo mahaba yung pangalan po niya. Oh, pero parang ang ganda ng pamamalakad. Yun. Siguro one of these days pasyalan natin at kwentuhan kay Dr. Patawaran para mas malaman pa rin po natin at maibahagi sa inyo yung paano ba yung pagpapatakbo at yung serbisyo ng nasabing ospital. So yung presentation nila kahapon, ayan, siyempre mga private hospital, sa kalat sila, kakaiba yung sa kanya. Kung hindi pwede sa ibang ospital, sa ospital niya, pwede. Yun. Pero paano nila ginawa yun, papaliwanag natin sa mga susunod na araw. Okay mga kaibigan, at Kuya Benji, sa iba galing talaga yon yung inakyat ko dito na isinalubong nila sa baba. Maraming salamat. Yan yung message niya kagabi. Hindi ko naman narinig yung message niya, pero sa akin hinabol yung pinabitbit. Yan. Salamat padala kay po Benji. sa inyo. Iniisip ko, akin ba itong tatlong ito? Parang ganun Nag-message siya kagabi. Ayan. Pero good morning Mama Taen Tropa. Ayan. At saka sa lahat po ng ating mga tagapakinig kay Bentong. Ayan na nag-aabang. Happy birthday kay Mayor D. Yes, oo nga pala, no? Birthday ni Mayor D. Okay. Meron tayong invitasyon? Wala, nabasa ko lang. Binati siya ni Governor Gico. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayan po ninyo ang susunod agad. At birthday pala ngayon ni Norman Labo. Happy birthday. Nung nakaraan, si Yam. Si Yam, si Yam, happy 15. birthday sa dalawa. Parang isang araw lang yung bautan dandwa. Kasi nakita kong picture. Silang dalawa, yung may birthday. Doon sa beach, nakatayo si Norman, hinalikan siya ni Yam. Meron din siyang flower. Yung flower nila, pera. Ang ganda, kulay pink. Happy birthday sa dalawa. Okay, wala na po tayong sapat na oras. Antabayan po nyo ang susunod na programa. Makasama pa rin ninyo si Carol Liway. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama sa technical side. Eto si Randy na talaga. Kasi kahapon ako na Randy kay Ulanday. Richard Ulanday. Na paghahalo-halo kung pangalan nyo, tatatlo na nga kayo. Hindi ko pa ma-memorize pangalan nyo. Si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.